example, kaya ako na muna, okay? So, ang magiging ganap natin ngayon is role play. So, for example, ako yung Nihonjin. So, Nihonjin, pag sinabing Nihonjin, Japanese which is letter A. So, sa monitor ninyo, nasa left side, ang letter A, ang letter B is kayo naman. So, ako yung magtatanong, kayo yung sasagot. So, sasagutin nyo lang, sasabitin nyo lang yan, konnichiwa, yan sunod-sunod. For example, ako na muna, okay? Letter A, diba sabi niya konnichiwa. Then letter B, sabi niya konnichiwa. Then letter A, hajimemashite. So letter B, kayo naman, hajimemashite. So ako naman ulit, o namai wa nan desu ka? So kayo naman, watashi wa Francis desu. Tapos balik naman sa letter A, ako naman, yoroshiku onegai shimasu. So kayo naman, yoroshiku onegai shimasu. Then again, sa akin, doko kara kimashita ka? So, tulad ng lesson kahapon, kapag may ka, ibig sabihin nagtatanong, doko kara kimashita ka? Then, isasagot ninyo, saan ba kayo galing? For example, Amerika kara kimashita, di ba? Amerika kara kimashita. Kung saan ka galing na bansa? Di syempre sa atin, Philippine, di ba? Philippine kara kimashita. Next ako naman, o shigoto wa nan desu ka? So, o shigoto. Tinatanong ko kayo kung ano daw trabaho ninyo. So, dito nakalagay blank. Okay, for example, ang isagot muna natin is gakusei desu. Kasi gakusei kayo, estudyante kayo ngayon. Sabihin na lang natin, estudyante kayo na ngayon, wala pa kayong work. Sabihin nyo lang, gakusei desu. Okay? Next, shumi wa nan desu ka? Shumi wa, ano daw yung hobbies nyo? Shumi. Pag sinabing shumi, hobbies. For example, shumi wa, ongaku kiku koto, ongaku wo kiku koto desu. Pero ito, for example, ano na lang natin muna, i-generalize. Yan. Yan na muna isasagot nyo, okay? Shumi wa anime wo miru koto desu. Ito kasi pinaka-common na sagot. So, for the meantime, ito na muna gamitin natin. And then, matanong ako ulit, Nihongo wa daijoubu desu ka? Then, sasagot nyo, Hai, sukoshi daijoubu desu. So, pag sinabing sukoshi, konti. Konti lang ang kaya nyo sa Nihongo. Kaya nyo sabihin sa Nihongo. And then, ang huli is, dozo yoroshiku. Then, kayo din, dozo yoroshiku. So, naiintindihan naman yung instruction, madali lang. Ako ang A, kayo ang B. Okay po? Okay. Sige po. Okay, let's start with Justin Sang. Hi. Okay. Ako ang A, ikaw ang B, ha? Justin. Okay, let's start. Konnichiwa. Hajimemashite. O namae wa nan desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Doko kara kimashita ka? O shigoto wa nan desu ka? Des. Ang haba Sige. That's good, di ba? At least alam mo kung anong sasabihin mo. Very good, very good. Shumi wa nan desu ka? Shumi. Nihongo wa daijoubu desu ka? Dozo yoroshiku. Okay, very good.
So sa ano, tulad ng sinabi ko last time sa klase namin, talagang pinapagawa sa amin ito. So may answer and at pero sa kanila kasi walang script, talagang very random kung ano yung tanong. So eto, mag-script muna tayo kasi ito yung possible questions kapag dumaan na kayo sa interview. Then next, si Mabel Sang. Mabel Sang, imas ka. Hi, yan. So Mabel Sang, naintindihan naman ang instruction Okay, ako ang A, ikaw ang B. So let's start. Konnichiwa. Hajime mashite. O namae wa nan desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Doko kara kimashita ka? Kimashita. Yan. O shigoto wa nan desu ka? Very good. Shumi wa nan desu ka? Miru koto desu ne. Nihongo wa daijoubu desu ka? Douzo yoroshiku. Yan, very good. Thank you. Okay, next. Hana-san. Hi, okay. Again, ako ang A, ikaw ang B. Okay? Okay, let's start. Konnichiwa. Hajimemashite. O namae wa nan desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Doko kara kimashita ka? O shigoto wa nan desu ka? Shumi wa nan desu ka? Nihongo wa daijoubu desu ka? Douzo yoroshiku. Okay, very good. Next is, sabi ni Elvisang ay kaya daw niyang Elvisang, naalala pa ba ang hiragana kaunti? Kaya bang basahin ito? Okay, sige. Pero by Friday, sana maalala mo na ha, at kailangan talaga natin itong gawin. Okay? Okay, for the meantime, manood ka muna and then absorb ka muna. Okay, next, yan, mag-start na tayo ng basa. So, ito yung mga adjectives na very useful pagdating sa Japan. So, as much as possible po, screenshot nyo, i-memorize nyo kasi napaka-common nito sa Japan. Madalas po itong ginagamit. For example, isungashi. Halimbawa, tinanong ka ng isang admirer mo doon sa Japan, may nagkagusto sa iyong hapon. Sabi niya, eto, ashita doyobi da kedo, deto shimasen ka? Tinanong niya, diba? Sabado bukas, pwede ba tayo mag-date? Paano yan? Busy ka, maglalaba ka. Diba? Siyempre, sasagot mo, moshiwake nai nda kedo, ashita isungashi desu. Yan, isogashi, busy. So, itong isungashi na ito, napaka-useful niyan. Lahat ng nandyan na adjectives, napaka-useful. So, as much as possible, paki-screenshot po. Okay, let's read. Justin-san, yonde kodasai.
sorry. Sige, proceed. ba't, ba't na ganon? Ba't nahay nako? Sabi mo, mag-aaral ka nung nung December. Sabi mo, ay, hmm, kaya mo yan. Ah, sige na, kaya mo yan, kaya mo yan. Merong English? Sige ha, ang daming request. Hmm. Sige ha, sige. Game. Game. Okay. Okay. Okay, good. Fu. Furonto. Yan. Soterio. Yan. Okay. Hawaito. Yan. Okay, very good. Next, si Ma'am Mabel-san. Yonde kodasai. Kaya mo yan. Para sa ekonomiya ng Pilipinas, kaya mo yan. Oh, hindi mo kailangan magmadali. Take your time. Okay lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Wala naman tayong lakad. Sige na. Sige. Okay. Yan. Matigas. Ki. Next. Chisay. Yan. Okay, very good. Next. Very good. Tama. Kayang-kaya. Sige, next. Samuy. Samuy. Very good. Next. Okay. Very good. Next. Okay. 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 Toy. Okay.
Same lang sila, hayay. So, magkaiba lang sila ng minsan ibang meaning. Pero same lang silang hayay. May hayay na mabilis, may hayay na maaga. Okay, next tayo. Very good. Next. Yasui. Yan. Higop. Sige, next. Sunod ng Yasui. Very good. Hikui. Sige, no problem. Tano. Tano. Yan, tanoshi. I. Yan, matigas. I. Next. Very good. Next. Yan, very good. Oy. Oy. Yan. Kunai. Very good. Next. Kaya mo yan. De, kasama yan. Yan, kuras. Very good. Next. Very good. Next. Tama. Very good. Yan, di ba? Ang tawag dyan is comprehension. Kahit hindi mo siya nababasa talaga totally, pero alam mo na may you talaga dyan. Yan. Next. Okay. Okay. Yes. Kowara. Okay. America. Next. Italia. Sige. Next. Okay. Ano? Ulit. Christmas. Sige. Next. Run. Right. Yan. Okay, next. Okay, Toronto. Next. Soterio. Okay, next. Yan, Tekisoto. Next. Huwaito. Okay, very good. Good job. Pahinga muna. And then, next is Hana-san. Yan, it's your time to shine, Hana-san. Ikaw naman. Okay. Very good. Next. Okay. 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 Okay, good.
good. Next. Takay. Hmm. Hmm. Okay. Very good. Next. E. Yan. Okay. Osoy. Yan. Okay. Tama. Oy. Oy lang. Oy. Mm-mm. Kunain. Okay. Mm-mm. Okay. Okay. Yes. Okay. Very good. Next. Next. Very good. Resotoran. Okay. Yes. Next. Tama naman. Very good. Tama, tama. Get. Okay, next. Okay. Next. Okay. Next. Huway. Huwayto. Very good. Very good. Minasang ang galing. Parang bumibilis kayo nakadalawang pa lang tayo, bumibilis na kayo magbasa. Very good. Parang may nag-review talaga. Ramdam ko may nag-review. Okay. So, ang purpose niyang hiragana at katakana, kasi pagdating doon talaga, mas marami kayong babasahin. May mga books kayo, may board yan sa harap kasi nga gakse kayo, di ba? Estudyante kayo, pagdating doon, puro kayo basa. So, as much as possible, dito pa lang sa online class natin, sanay na kayo. Hindi na kayo mahihirapan mag-adjust. Okay po? So, sana, actually, yung online class namin, nag-start na kaming magbasa ng kanji. Ganon siya ka-excited. Nagka-kanji na agad kami. Oh, hanip na yun. January intake? Paano January intake? Nakuha ko ng short? Paano? Hindi, 2 years pa rin yan. Yung 1 year and 3 months, I know na yun yung visa mo. Pag nakakuha ka ng COE. Kasi dun sa huling post ni Ma'am Joy, yung mga visa ng estudyante is 1 year and 3 months. Pero yun naman ay pwede mong i-extend. Kaya wala kayong dapat wag kayong dapat matakot or mangamba. Kasi i-extend naman kayo ng school. Kasi nga, ang pag-aaral ninyo is 2 years. Hmm. 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 Kaya nga, ang nagde-decide kasi ng visa is yung immigration. Kasi dati, ako kasi nag-extend na sarili kong visa noon. Ang visa kasi is family. Nung nasa Japan pa ako nakatira. Family visa kasi ako noon. So, ang ina-apply ko is 5 years. Tapos ang binibigay lang sa akin is 3 years. Pero, after 3 years, pwede pa rin ako mag-extend.
Oh, guys, sa mga nakikinig let me tell you na sobrang higpit na ngayon ng Japan, lalong-lalo na sa Nihongo. Hindi mm, Ngayon kasi yan, guys. May dalawang klaseng tao. Ano? Sabihin na natin si letter A tsaka si letter B. Si letter A na tao, nag-Nihongo, nag-aral, alam niya ang basic. Ngayon, nakahanap na siya ng work. Dun sa work niya, hindi masyado siya nagninihongo, very basic lang, turo-turo lang, sign language lang, nakontento, hindi na nag-aaral, hindi na kumuha ng JLPT, wala na talaga. So, inaisip niya na, okay naman, na may trabaho naman ako, okay lang, kahit hindi na ako mag-aral ng Nihongo, which is wrong. Lalong-lalo na ngayon na sobrang higpit ng Prime Minister. Ano? There are possibilities na kapag Nihongo wakaranay ka, wala kang JLPT, N1, N2, N3, N4, N5, kahit N4, N5 na lang sana, kapag wala ka nun, possible hindi ka ma-extend. Hindi mo pwedeng sabihin na lang lagi na Nihongo wakaranay. Naintindihan po natin? Yes. It depends. It depends siguro kasi napaka-unfair naman kung It depends siguro. Hindi ko masyado alam yung details, pero ang alam ko is mahigpit na talaga doon. Kasi nga, ha? Yan ang hindi ko alam. Depende. Hindi ko alam ang details pasensya na, pero pag mga ngayong papunta, so yung higpit, inuupisahan nila doon sa mga papuntang Japan, yung mga papunta pa lang. Pero yung mga nandun na 10 years na, 12 years na, siguro unfair naman yung sa part nila na bigla na lang silang papauwiin dahil Nihongo wakaranay sila pa rin. Kasi may mga tao doon, 10 years na, 20 years na until now, hindi pa rin marunong mag-Nihongo. Ang dami niyan doon. Iba kasi ang visa nila. Yung mga visa ng mga yan, number 1 is yung pinakasalan ng Hapon. Oh. Yung pinakasalan sila ng Hapon, pero hindi nila kasama yung asawa nila. So, kasal lang talaga, papel lang talaga. Yan. Tapos yung isa naman is yung mga Nikijinkai. So, pag sinabing Nikijinkai, yung descendants. Halimbawa, yung lolo nila Hapon. Yan. May dugong Hapon sila, kaya nandun sila ngayon. So, yun yung, ang dami kong kakilala doon na Nihongo wakaranay pa rin kahit Guys, kapag Nihongo wakaranay ka, ang daming disadvantages. Number 1, yung work na pwede mong pasukan is limited. Kasi nga, Nihongo wakaranay ka. Pwede ka lang ipasok sa mga work na mabilis matapos yung trabaho. Disposable ka, kumbaga. Pero pag ikaw ay Nihongo wakaru, kahit saan kang ilagay na kumpanya, pwede kang pumasok. Let me tell you my experience, For example, ngayong araw na to is huling araw ko na sa work ko kasi tapos na, wala na akong tatrabahuin So, kailangan ko na lumipat. So, kinabukasan, nag-apply agad ako niyan sa ibang work. Then, the day after, umpisa na agad ako. So, ganun siya kabilis. Minsan naman, sa sobrang in demand ka, kinabukasan, ibang kumpanya na naman ang papasukan mo. Bali, yung agency na maghahanap sa'yo ng trabaho para sa'yo. Unang tanong niyan, yung tauhan mo, marunong ba yan mag-Nihongo? Yan lang ang tanong niyan. Wala silang pakialam kung college graduate ka ba, kung nag-aral ka ba, kung ano ka sa engineer ka ba sa Pilipinas, whatsoever, wala silang pakialam. Ang concern lang nila, Nihongo wakaru ka ba? Yun lang. So guys, sana po seryosohin natin itong pag-aaral natin. Number 1, para din naman sa inyo yan. Number 2, sayang ang pera binabayad ninyo kung hindi nyo naman pagsisikapan. Alam ko naman pinaghirapan yung binayad nyo dito. Tama ba? Hindi naman lahat tayo mayaman na basta lang nagtatapon ng pera. Okay po? Aray ko, hindi naman. Ay sige. Ha? Ay kasi po required siya. Kung required kasi
Pati, ha? Yun yung objective ko pag nandun na ako. Gusto ko mag-teach sa Japan. Kapag duman kasi ako sa may tinatawag na assistant language teacher. So doon sa assistant language teacher, ang daming nag-a-apply. Ngayon, pag nag-apply ka, so mas hinahanap nila yung malamang works experience, 'di ba? Teaching experience dapat hangga't maaari matagal. Number 2, master's degree. Yan, wala pa akong master's degree. Tapos yung teaching experience naman, hindi pa ganun katagal yung teaching experience ko, kaya ang hirap para sa akin makalusot. Even though Nihongo Wakaru ako, so mahirap lumusot. Wait lang guys ha. Okay. 15 minutes. Okay, wait lang. So, any questions pa po? Wala na, okay. So, kung sakali mang may tanong kayo, don't hesitate to ask. Okay lang po yun. Okay, let's start. We will be focusing on, again, constructing sentences. So, proceed na tayo sa lesson. First lesson natin. Before ba tayo mag-proceed pala, matanong muna ako, naalala nyo ba yung dating lesson natin? Sino pwedeng mag-remind kung ano yung dating lesson natin? Last lesson natin nung Lunes. Ano yung pinag-aaralan natin nung Lunes? Yes. Ano ba yung past negative, past positive or affirmative? Okay. Okay. Yan. Very good. Parang nag-take notes Yan, inamin mo din, hindi ka talaga nagsusulat. Ikaw talaga. Sige. So, anong pinagkaiba ng kure, sore, tsaka are? Okay, mag-focus muna tayo sa kore, sore, tsaka are. Anong pinagkaiba ng tatlo? Okay. Okay, very good. Naalala. Okay, thank you. Then, dito na po tayo sa nani, or ibig sabihin ay what. So, basahin muna natin is an interrogative pronoun which means what before T, T, and N sounds. Nani becomes nani. So, kapag, for example, kinausap ka ng Hapon, tinanong ka niya, onamay wanan desu ka? Pero hindi mo siya masyado naintindihan. Tapos sinagot mo, nani. So, kapag sinagot mo lang ng nani, that is very impolite. So, wag po tayong sasagot ng nani lang. Dapat kung sakali man na hindi natin naintindihan yung sinabi niya, ang sasabihin na yung tatanong natin is nan desu ka? So, ganito. For example, number 1, what is this? So, kore wa nan desu ka? So, alam na natin ang kore ay ito. So, hawak mo kore wa nan desu ka? Next is, what is that? Sore wa nan desu ka? Kung mapapansin nyo, hindi na siya nani. Nan desu ka? Kasi nga, before D, ang desu ka, diba? Desu ka. So, before D, dapat ang nani magiging nan na. So, technically, kapag sa sentence siya ginagamit, yung nani nagiging nan talaga yun madalas. And then, what is that you over there? Arewa nan desu ka? For example, may gusto kang malaman. Halimbawa, may hawak kang isang bagay.
Ngayon, lumapit ka sa hapon. Gusto mong malaman kung anong tawag, ano bang Nihongo sa bagay na yon. So, sasabihin mo, Kore wa Nihongo de nantiyo no? Or nantiyo no desu ka? Nihongo de nan desu ka? Ano ba ito sa Nihongo? So, yan, very useful yan, guys. Isa yun sa mga bagay para mas matuto kayo, For example, wala kayong matanungan na Pilipino na malapit, ikaw lang nandun, tapos yung Hapon. Huwag kayong matakot magtanong. For example, may isang bagay kayo na hindi alam, hawak mo siya, lumapit ka sa kanya. Kore wa Nihongo de nan desu ka? Or Kore wa Nihongo de nantiyo no desu ka? Nantiyo no. Yan. Itatanong mo lang, nan desu ka? Nantiyo no. Nihongo de nantiyo no. Yes. Hmm. Hmm. Thank you, yung paano mo sinabi? Nihongo ga janakote Nihongo de. Nihongo de nan desu ka? Pwede rin 'yun. Pwede rin nanti 'yun. Yun. Thank you wa Nihongo de nan desu ka? Pwede rin 'yun. Pwede rin kung masyado na kayong casual sa isa't isa, friend mo siya, pwede rin thank you wa Nihongo de nanti no? Nante no? Pwede rin 'yun kapag casual na masyado. Pero pag formal, halimbawa, teacher mo yung tinatanong mo, diba? Thank you wa Nihongo de nan desu ka? Nihongo de, ha? Hindi Nihongo ga. Nihongo de. Okay. Next is, okay, do itashimashite. Particle ga. Yan, ga. We have seen that the particle wa indicates the subject of a sentence. But the particle ga also indicates it. So, yung wa tsaka yung ga, pareho silang indicates the subject. For example, korewa, pwede rin yung korega. So, honestly talaga, itong mga particles ng Japan, nakakalito talaga to. Kahit matagal ka na sa Japan, minsan nakakalito pa rin. Okay? No, they won't judge you. They will correct you. Okay, Pilipino lang ang ganun. ang ang Nihonjin hindi sila ganun. Ang Nihonjin ang para sa akin ang pinakamabait na lahi na nakilala ko. Sobrang bait. Sobrang bait, nakakahiya talagang Alam mo yan, ikaw na ang may kasalanan pero sila ang nagsosorry. Grabe, mako-culture shock ka sa nila, sa pagiging kind nila. Even though may mga Nihonjin na parang dinidiscriminate nila ang gaijin or gaikokojin, pero karamihan naman sa kanila is very friendly, very kind. Yan. Kung sakaling mali ka man, itutuwid man nila yan. Hindi, mga gaikokojin. Pag sinabing gaikokojin, tayo yun. Diba? Mga foreigners, gaikokojin. Okay. So, the particle wa cannot be used with interrogative pronouns such as dare, nani, tsaka dore. So, ito lang munang tatandaan natin, guys, ha. Pag sinabing wa, pare ang wa, tsaka ang ga, in-indicate nila ang subject. Pero, ang pinagkaiba nila, for now, kapag ga lang ang pwede mong i-partner sa dare, nani, tsaka dore. So, for the meantime, doon muna tayo mag-focus sa tatlong yan. Dare, pag sinabing dare, sino? Pag sinabing nani, ano ang nani? What? Okay. Pag sinabing nani, what? Pag sinabing dore, which one? So, kapag ga,
So, mag-focus tayo sa tatlong yan, dare, nani, tsaka dore. Ga ang gagamitin mo. Okay, let's have an example. Letter A. Nakalagay dyan, dare ga gakusei desu ka? So, kung mapapansin nyo, nag-umpisa siya sa dare. So, kapag dare, ang gagamitin mo ay ga. Okay? Hindi mo gagamitin ang wa. Even though pareho silang nag-indicate sa subject. Ang subject is dare. Okay? Ngayon, kapag dare, nani, tsaka dore, ang gagamitin mo ay ga. Okay. Tulad nung kanina, sabi mo nihongo ga. So, mali na yun kasi nga dare, nani, tsaka dore natin siya gagamitin for now. So, de siya. Okay. Again, dare ga gakusei desu ka? So, nagtatanong ano kasi may ka sa dulo. Dare ga gakusei desu ka? Ngayon, kapag sinagot mo naman ang tanong na may ga, sasagutin mo rin siya ng sagot na may ga. Watashi ga gakusei desu. Okay? Kapag tinanong ka, dare ga gakusei desu ka? Gumamit siya ng ga, ang sasagot mo rin is ga. Watashi ga gakusei desu. Okay? Next, nani ga muzukashii desu ka? And letter B, bunho ga muzukashii desu. Dahil nani, ang gagamitin ay ga. Again, dare, nani, tsaka dore, ang gagamitin mo ay ga. Again, 4 minutes pa pala. Next is dore ga omoshiroi desu ka? So, pag sinabing dore, which one? Ang isasagot mo naman, halimbawa, this is. So, kore ga omoshiroi desu. Again ha, kapag ga ang gagamitin mo lang siya as of now. Kapag dare, nani, tsaka dore. Beside dyan, ang gagamitin mo is wa. Okay? Please take note of that. Pakisulat kung may notes kayo dyan. Okay, note if the sentence doesn't start with a interrogative pronoun as its subject, you can use the particle wa. So, kapag interrogative pronouns, ito yung dare, nani, tsaka dore, ang gagamitin mo ay ga. Kapag hindi naman, ang gagamitin mo ay wa. Tulad ng pinag-aralan natin noong Monday, di ba? Number 1, example, sensei wa dare desu ka? So, who is a teacher? Sa baba naman, dare ga sensei desu ka? Who is the teacher? So, ang wa is a teacher, tapos ang ga is the teacher. So, naintindihan naman yung difference, for now, napakasimple lang naman. Basta kapag dare, nani, tsaka dore, ang gagamitin mo ay ga. Kapag hindi naman, ang gagamitin mo ay wa. Regardless kung tanong ba yan or you're simply stating. Okay, guys? Yan. Ang particle no. So, in general, the particle no is placed between two nouns. So, nasa gitna siya ng dalawang noun. Ano nga ulit ang noun? Noun is a name of a person, place, or thing. That is a noun. You need to add the particle no to end of the added noun to indicate that it is a modifier. So, noun 1 of noun 2 is expressed as noun 2, no, noun 1. But this no can be used more widely than the English of. So, ang no, same meaning sa of. It also creates adjectives, indicates positions, and makes adjectives or pronouns possessive. So, take note of the word possessive. Ibig sabihin, pagmamay-ari, possession. For example, dito sa possession, number 1, watashi no hon desu. So, ang noun natin dito ay watashi and then hon. So, nasa gitna siya. Kung mapapansin nyo, watashi no hon desu. So, itong libro nito ay akin. That is possession. Watashi no
hondes. Kapag may narinig kang no, ibig sabihin possession, pagmamay-ari. Another example, sa location naman, Tokyo no kaisha desu. So, kaisha sa Tokyo. It is a company in Tokyo. Tokyo no kaisha desu. Okay? Number 3 naman, time. Kyo no shinbun desu. That is today's newspaper. So, itong no, kung mapapansin nyo, ginagamit siya halos sa lahat. Okay? Whether it's possession, location, time, nature, and material. Okay, guys? Number 4, example sa nature or state. Nihongo no hondes. So, it is a Japanese book. Yung libro na to ay Nihongo. Nihongo no. Okay, guys? Balik tayo. So, particle no, again, halos ginagamit siya sa lahat. Number 1, possession, location, time, nature, and material. Pero, technically, it express possession. So, for example nga, number 1, watashi no hondes. Number 2, Tokyo no kaisha desu. Number 3, Kyo no shinbun desu. So, hindi naman siya ganun ka-complicated. Madali naman siyang intindihin. Kapag may no, ibig sabihin may possession. Pagmamay-ari ni noun 2 ang noun 1. Okay? Pagmamay-ari kung sino may nasa umpisa, yung noun na umpisa. Pagmamay-ari niya yung kasunod. Suffixes san, chan, and kun. So, eto, please take note of this. Kasi po sa Japan, when you address someone, always use san. Professionally or casually, please use san. For example, Justin san to ka, Mabel san to ka. So, Mr. or Miss is typically used after a name, surname, or some social title like director or store manager. It corresponds to Mr. and Miss. So, kapag adult, madalas ginagamit ay san. So, chan naman is typically used after girl's name, but is also used for small children, either sex. So, kahit pag sinabing either sex, mga bata, malalaki man yan o babae, madalas nilalagyan nila ng chan. Halimbawa, Sora-chan to ka, Yuki-chan to ka. So, kasunod ng namay, nilalagyan nila ng chan. Chan no tsukeru. Minsan naman, ginagamit yan sa girls. So, pag sinabi natin girls, sabihin natin teenagers. Yan, chan. Nilalagyan din nila ng chan yan. Next is kun. So, it's typically used after boy's name. So, sa lalaki lang siya ginagamit. Kapag kun, sa lalaki lang ginagamit. So, san, chan, tsaka kun. So, take note ha, madalas po itong ginagamit sa Japan kapag ina-address nyo ang isang tao. Always use san. Halimbawa, Tanaka-san, tuka. Okay? Hara-san, tuka. For example, Ryukun wa totemo shinsetsu desu. So, Ryukun. Ryukun siya ay lalaki. Ryukun is very kind. Ito naman number 2, Hana-chan wa kawaii onna no ko desu. So, onna no ko dakara, chan. Kawaii, onna no ko, little girl kasi siya, kaya chan ang gagamitin nating address. Hana-chan. Next is Tanaka-san wa Nihongo no sensei desu. So, Tanaka-san kapag adult na or formal or professional way to address someone. Hindi naman siya ganun kahirap intindihin guys. San kapag adult, chan kapag maliliit or babae, kun kapag lalaki. Okay? Yan. Meron tayong activity again para mas tayo ay para mas magamay natin ang Nihongo, guys. Let's start with iba namang Mabel-sang. Koreo
Ito, yung tekorimas ka. Mabelsang. Moshi. Hai. San, chan, tapos kun. Ito halo-halo na to ha. Yung kanina, yung may ga, yung may nani. Halo-halo na ito. Diba? Yung nan, tapos may ga, may no. Yan. Okay, let's start. Number 1. Tingnan muna natin yung English. Whose dictionary is it? So, ang tinatanong niya, kung kanino ba yung dictionary. So, ibig sabihin, may possession. Diba? Kanino ba to? Kapag possession, anong gagamitin? Na particle? Very good. Korewa, dare. Very good. Deska. Kasi nga, nagtatanong siya. Ba, korewa, dare no, jisho, deska. Okay. Number 2. Very good. Sige. Very good. Sorewa watashi no pen desu. Tama. Okay, number 3. Kaisha. Des. Yan. Very good. Tokyo no kaisha desu. Okay, number 4. Nakalagay, little Shin is 5 years old. Kapag maliit, ano nga? Very good. Okay. Pag 5, ano ang nihongo ng 5? Very good. Galing. Okay, number 5. Kaisha no shacho. Pag sinabing shacho, yun yung pinaka-head, yun yung pinaka-may-ari nung yung kaisha, shacho. Okay, number 6. Kapag lalaki, ano ang nilalagay natin sa pangalan kapag lalaki? Very good. Very good, Mabelsang. Number 7. Si Maria ay Little Maria. So, pag little, ano nga? Yan. Okay, very good. Maria Changwa Americano onna no ko desu. Okay, very good, Mabel-sang. Next, Hana-sang. Yonde kudasai. Kulang. Yeah. Okay, very good. Number 2. Okay, number 3. Very good. Number 4.
Yan. Xinxiang wa. Wa muna. Sige. Very good. Number 5. Mm. Very good. Ang shacho. Very good. Next. Very good. 7. Very good. Okay, good job, Hana-san. Next is Justin-san. Ichikara. Onegai shimasu. Sige. Tubig ba talaga yan? Baka iba yan. Tubig yan? Honto ka? Okay. Watashi. Watashi. Okay. Very good. Next. Very good. Ay. Sige. Very good. Next. Sakto. Shacho. Sha. Yes. Number 6. Pwede rin dahil pwede rin kun kasi siya ay lalaki. Ken kun wa. It's either kun or sang. Onano ko. Okay, thank you. Arigato, Justin-san. Next. Personal pronouns. Pag sinabing personal pronouns, yan. I, you, he, she, we, kapag plural, you, they, women, and they, otokone. Pag sinabing watashi, I, basahin muna natin. Personal pronouns are often omitted. The Japanese rarely use pronouns like I, you, he, and so on. So, take note of the word rarely. So, bihira. Maybe, saan ba? Saan ako? And the distinction between the singular and plural is often not clearly indicated. You may be translated as kimi in Japanese. So, kapag sinabing you, minsan, hindi nila ginagamit ang anata. Ang ginagamit nila ay kimi. So, wag malilito pag tinawag kang kimi. Ibig sabihin, anata pa rin yan. Okay, wag malilito. But it is used so infrequently that it may seem rude. Here only anata is used to politely say you. So, kapag sinabing kimi, medyo rude daw yan. Kaya, madalas talagang ginagamit is anata. So, instead of pronouns, names are used. Anata is used only when you don't know the name of the person you are talking to. So, take note of this kapag pag tinawag mo siyang anata,
kapag hindi mo siya kakilala. Ano? For example, may nakasalubong ka lang, nakasalubong mo ang isang Nihonjin, nalaglag yung ichimang niya, nalaglag yung isang lapad, may napulot mo, tatawagin mo siya, anata. Diba? Or, later on na lesson natin doon, Suchira no kata to ka. Diba? Pero kapag kilala mo na ang tao, ay, wait lang guys. Pero kapag kilala mo na ang tao, friend mo siya, ganun, hindi mo na siya kailangan tawagin as anata. Ang tatawag mo na sa kanya is yung myoji. So, ano yung myoji? Ano ba yung myoji? That is yung apelyido niya. For example, ang apelyido niya is Tanaka. So, Tanaka-san. Tanaka-san na itatawag mo sa kanya, hindi na anata. Kapag name or first name mo, ang Nihongo niyan is shita no namai. Shita no namai. Pero kapag apelyido, myoji. Okay, take note. Shita no namai. Yes, ano 'yun? Hmm. 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 Pwede 'yun. Oo, okay 'yun. Mas pro. Yes, okay lang, walang problema. Yes, okay lang, walang as long as kilala mo na siya, alam mo na 'yung pangalan niya. Yan, pwede mo na siyang tawagin sa okay lang din 'yun. Halimbawa, yan, ang apelyido niya Tanaka-san. Tinawag mo siya Tanaka-san. So nagulat siya, bakit kilala mo siya? Yung tatanungin niya, anata wa? 'Di ba? Tapos sasabihin mo naman, gomen, watashi wa, mapakilala ka na, 'di ba? Justin san to moshimasu. Justin to yonde kudasai. 'Di ba? Mapakilala ka na. Kapag tinawag mo ang isang tao sa Japan, sa apelyido niya, tapos hindi kanya kilala, huwag mong kalimutan magpakilala din. Kasi yan yung formal. Yan, ganun dapat. Yan yung tamang ginagawa sa Japan. Kapag tinawag mo ang isang tao sa pangalan niya, tapos hindi ka pa niya kilala, magpakilala ka din. Depende. For example, nasa isang school naman kayo, kaklase mo naman siya, 'di ba? So, hindi na siya magtataka kung bakit, paano mo nalaman gito ganyan. Pero halimbawa, total stranger kayo sa isa't isa. Pero kilala mo siya. Siyempre magtataka 'yon. Matanong siya, "Dochira sama desu ka? Nande watashi no namai shiteru no desu ka?" Matanong talaga 'yon. Napaka-weird mo naman, ba't mo alam yun? Oh. Pero na lang kapag may kailangan ka talaga sa kanya importante, mapaliwanag ka kung bakit mo siya kilala. 'Di ba? Pero formally, kapag kilala mo na talaga ang isang tao doon, regardless kung kilala ka man niya din o hindi, tawagin mo na siya sa kanyang myoji. Ngayon, kapag tinawag mo ang isang Nihonjin sa shita no namai, ano yung shita no namai? Ano nga yun? Shita no namai. Ano yung shita no namai? Po? Yan, very good. Kapag tinawag mo ang isang Nihonjin na hindi mo naman close sa first name niya kahit alam mo, that is very rude. Kaya wag niyo silang tatawagin sa kanilang shita no namai. Pwera na lang kung magkababata kayo o matagal na kayo magkaibigan, pwede pa yon. Pero yung magkakilala lang kayo, wag niyo tatawagin sa pangalan nila. Dapat sa apelyido lagi. Okay? Take note of that. Yeah. Okay. Note, in Japan, kare and kanojo are not often used to say he and she because they are colloquial ways of saying boyfriend and girlfriend. So, sa Japan talaga, technically, hindi masyado ginagamit ang kare
kapag lalaki or kanojo kapag babae. Kasi nga ang meaning niyan doon, technically din, kapag sinabing kare, ibig sabihin kareshi, boyfriend. Kapag sinabing kanojo, girlfriend naman. So, ang ginagamit, sochira no kata to ka. Pero ikaw, pwede mo rin naman yan. Hindi naman siya bawal talaga. So, sinasabi lang dito na sa Japan, normally, ang kare tsaka nojo, hindi yan ginagamit kasi gano'n kanyan. Pero, in everyday life mo doon, pwede mo naman siyang gamitin. Kare wa namay nandes ka. Halimbawa, may kausap ka. Tapos tinuturo mo isang lalaking nandun sa kabila, kare wa namay nandes ka. To ka. Pwede rin yun. Hindi naman yun mali. Okay? Ang sinasabi lang dito sa book na hindi siya masyadong ginagamit kasi ibang ibig sabihin yan. Pero ikaw, as gay kokojin, as gaijin, tinanong mo, walang problema yun. Okay lang yun. Okay? Minsan, ang ginagamit nila, konoshito, sonoshito, anoshito. So, kuno, sono, ano, same lang yan sa kore, sore, tsaka are, ha? Pero kapag sinabing kuno, shito kasi, tao ang tinutukoy mo. Pag kore kasi, bagay. Okay? Kapag kuno, shito, sono, shito, ano, shito, tao. Pag kore, sore, are, bagay. So, corresponds to he and she. So, it doesn't matter kung babae yan o lalaki. Basta, pag i-address mo siya kung hindi mo pa siya kilala, kunoshito. So, pag sinabing kunoshito, ibig sabihin, nasa malapit mo yan, di ba? Katabi mo yan, kumbaga, kunoshito. Pag sunoshito, medyo malayo. Pag pinakamalayo na, anoshito. Okay? These are used to indicate people whom we don't know well and to whom we need to show respect. So, anoshito wa gakusei desu ka? Di ba? Is she or he a student? Sunoshito wa gakusei desu. So, yung tinanungan mo, hindi rin niya kilala kung sino yun. Ang sinagot niya sa'yo is sunoshito. So, it doesn't mean na impolite siya kasi hindi mo siya kilala. Tinawag mo siyang sunoshito. Okay lang din. Next. Okay. So, complete the following sentences. Again. Ano yun? Number 1, I am a student. He is a Japanese. They are engineers. They are professors. We are not Americans. Who is she? So, Ichiban Justin-san, Ichikara onegai shimasu. I am a student. Sige na. Okay lang. Justin-san. Ang dami mo activities diyan ah. Ichikara. Okay. Okay. Kanojo tachi. We are not. Ay! Very good. Okay, next. Okay, very good. Next, Mabel-san, Ichikara onegai shimasu. Okay. Okay. Okay.
Sige, tama. Okay. Okay, very good. Number 6. Okay, very good. Thank you. Next is Hana-san. Ay, roleplay ng Kaimono. Okay? So, tulad kanina, ako ang A, kayo ang B. Okay po? Narinig niyo Hi. ako? Hi, Sensei. Sige, sige. So, let's start with Jensang. Sakto, humabol ka. Jensang. Jen. Kaya mo na yan, Jen. Jen. Hoy, kunwari, nadi-disconnect oh. Jen, alam ko yung galawan mo Jen ha. Nandito ka Jen eh, tingnan ko nga. Oh Jen, nandiyan ka Jen oh, nakita kita oh. Oo, Sensei, nandito ako. Sige, yan. So, ano yung gagawin? Ako ang A, ikaw yung B. Okay, so magpa-practice tayo lagi ng conversation, okay? Ako muna ha. Ohayo gozaimasu. Ako pa yung B? Hindi, si yung kapitbahay nyo ang B. Siyempre, Ohayo gozaimasu. sabi ko lang ang kulit mo. Sige. Next. Ima, doko e ikimasu ka? Paano basa to? Supa ikimasu. Supae ikimasu. Supa ikimasu. Nani wo kaimasu ka? Rendoto? Ringo. Ringo. To. Ringo ng Pan. pan? As in tinapay po. Oo, tinapay. Ano yan? Ringo. Malunggay pandesal yan. Ringo pan. Kaimas. Wo kaimasu. Huwag mo kalimutan ng wo. Wo kaimasu. Wo kaimas. Ikura desu ka? San. Ano ba, Sensei? San. Sanyo. Sanbyaku. Sanyaku. To. Iyan des. Yan. Indes. Okay. Takai desu ka? Iye. Yasui des. Yasui ba? So desu ka? So des ka. Hai. So des ka. Yan o, hai. Hi. Yan. Ja, ki wo tsukete ne. Ay, nawala ako. Asan na screen ko? Ala. Wala. Ikaw kailangan mo na palitan ng iPhone 17 yung phone mo. Ay, green line na nga, Sensei. Dalawa na eh. Dalawa. Bukas 3 na yan. Sige, isang count ko na lang. Lumiit sa cellphone ko dito. Sige Tapos, na, okay na. Patapos man na din. Sige na, thank you. Apa? Arigato. Arigato gozaimasu. Yan, okay, thank you. Try ko daw, Sensei. Ha? Ano po? Try ko daw masahin. Mabel ba to? LV po. Ayong kakapasok. Sige. Kakapasok lang. Okay, sige. LB sang. Anja, ako yung A, ikaw yung B, okay? So, conversation ito. Okay po? Po.
Kasi kunwari nasa ano tayo ha, nasa supermarket or mamimili ka. Okay, let's start. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Okay. Ima, doko e ikimasu ka? Sopa e ikimasu. Okay. Nani wo kaimasu ka? Ringo to Ringo. pan. Ringo. Ringo to pan o kaimasu. Okay, very good. Ikura desu ka? Wait lang, sensei. Sige, sige. Ano, matulog muna ako? Ay. Sige. Sanbyako Okay. and des. 300 yen desu. Yan talaga yan. Okay. Ayan, okay, yan. Okay. Takai desu ka? Li ba yung pagbasa dito, sensei? Iye. Iye. Ay, iye. Hmm. Iye. Iyeyasoy desu. Very good. Des. Tama, tama. Okay. So desu ka? Hai. Ja, ki wo tsukete ne. Arigato gozaimasu. Okay, very good. Kaya na, kaya. So, mga next Friday, talagang ma-participate na ha. Para masanay. Okay, thank you. LV? Ano? Okay, thank you. Thank you. Okay, next, Mabel Sang. Hi, Sensei. Ay, okay. Hajimarimasu ka. Ja, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ima, doko e ikimasu ka? Sopa e ikimasu. Nani wo kaimasu ka? Ringo to pan o kimasu. Kaimasu. Kaimasu. Ikura desu ka? 300 yen desu. Takai desu ka? Iye, yasui desu.そうですか。Hai.じゃあ、気をつけてね。Arigatou gozaimasu. Yan, diba? Parang natural na. Parang pwede na pumunta ng Japan, ha? Uy! Entak. Okay, next, Hana-san. Hi, Sensei. Okay. Okay, let's start. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ima, doko e ikimasu ka? Sopa e ikimasu. Nani wo kaimasu ka? Ringo to pan o kaimasu. Ikura desu ka? 300 yen desu. Takai desu ka? Yasui desu. そうですか。はい。じゃあ、気をつけてね。Arigatou gozaimasu. Okay, very good. Ang bibilis nyo na. Jen? Okay. Last but not the least, Justin Sang. Hi, Sensei. I-try ko i-akatchan yung voice ko, Sensei. Sige, sige. Gusto ko yan. Sige. Okay. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Putik yan. Parang iba to Ima, doko e ikimasu ka? Sopa e ikimasu. Oh my God. Nani wo kaimasu ka? Ringo to pan o kaimasu. Ikura desu ka? 300 yen desu. Takai desu ka? Iie, yasui desu. そうですか。はい。じゃあ、気をつけてね。Arigatou gozaimasu. Okay. Yan, okay, very good, very good. Okay, very good. Ang galing sa mga baguhan, huwag kayong mag-alala kung sakaling hindi kayo sanay o nagkakamali kayo, normal lang po iyon. Importante is you're trying. Okay? Importante, nagtatry ka. Wala naman pong discrimination dito. Kaya ka nga nag-aaral para matuto. Okay po, wag mahihiya, wag matatakot, magkamali. Normal yun. Part of learning yan. It's okay. So, maganda, very good kanina. Nag-present talaga na sensei, pwedeng ako naman. Very good. Pero,
for the meantime, kung gusto nyo talaga, why not, diba? Pero by Friday, sana lahat ay mag-participate na. Okay, next. Okay, basa ulit tayo, syempre. Maraming basa. Mabelsang. Ay! Guys. Soro, hajimete kudasai. Grabe, sensei. Oh. Naku, tubig sa sensei, be. Sige, medyo nakakatuyo talaga ng lalamunan eh, no? Kahit ako nga ay, tuyong-tuyo na. Wala pa yung sa mineral. Sige, inom na muna. Parang parang wahaw kayo ngayong araw Grabe, sensei. Sige, sensei. Hi, it's a mani warm. Atatakay. Very good. Next. Sushi. Sushi. Suzushi. Sushi. Cold. Amay. Wait. Karay. Omoy. Very good. Next. Koroy. Karuy. Aroy? Ka. Ay, Ka. karoy. Hmm. Karoy, maroy. Di ba? Di siya. Uy, 15 minutes na lang. Para kang nagmamadaling umuwi no? Kakuy. Sige. Kakuy. Sige. Kakuy. Mm. Chuyoy. Tsuyoy. Tsuyoy. Suyoy. Tsuyoy. Yawoy. Yuway. Yuway. Yan. Sabe. Ano yun? Sabi. Sabishi. 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 Hmm. Tapos, akaruy. Okay. Tapos, dart. Koray. Very good. Segatakay. Very good. Tapos, atamaga. Atamagai. Atamagae. Matigas. Atamagai. Very good. Hay, ako ni, wait lang. Nagkuha akong essence eh. Sige. Wait lang, save saan ako ang screenshot na ko. Ha? Sige, screenshot na. Ay, umana sensei. Next sensei. Sige. Thanks. Wild large. Heroy. Heroy naru small. Simay. Okay. Dapat naging sensei, di ba? Ang kisay man ang small. Pagbuot dito. Tama man din, hindi ka mali. Tama naman talaga ang chisay ay small. So ito kasi situation kasi itong semi na to. Pwedeng narrow, tapos pwede rin siyang small. Magdepende. Pero technically, pag sinabing maliit yung halimbawa yung bagay ay maliit. Yun yung yun yung chisay. Pero pag yung space ang pinag-uusapan natin, ang gagamitin mo is semi. Ay. Kapag space, semi. Kapag thing or bagay, chisay. Hi. Sige, next. Ay, din ako. Wakay. Wakay. Nagay. Okay. Alam mo. Mijikay. Okay. Oponay. Abunay. Abunay. Yan. May, wait lang siya. Abunay. Itay. Itay. Nimoy. Lemon. Limon. Sige. Chusigae. Matigas. Chusigae. Matigas. Chusigae. Yan, very good. Next. Choshigawaroy. Very good. Next. Asa na ni sensei. Uy.
Karada. Mm. Dani. Karadani. Mm. Dani. Or Dani sensei? Tama, tama. Karada ni I. Ay, gwapo lagi mo sensei. Sigbasa ba? Ano ko sensei? Ano sensei? Mas maano ka sa alphabet yun. Huy, unsa naman eh? Last na Joke. yan, last na yan. Joke man mo sensei, oy? Kaya mo yan. Dili man klaro ang ano. Unsa man yung Japan? Gin tonic. Ano? Unsa may kwan ani? Unsa man ni siya sa ano sensei? Mm. Sa English. Gin tonic, ano yan? Yung mga drinks. Halimbawa, napadpad ka sa bar. Kunwari, naligaw ka. Ah, Napunta ka sa bar. Ngayon, mahingi kang tawag yan, inumin. Yan. Mga inumin yan. ah. Gin gin toniku. Yan. Sige. Sa mani tequila. 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 Mm-hmm. Sa ni siya last. Wokka. Wokka. Sa mani siya. Wait lang sensei. Sige. Unsa whiskey? Very good. Whiskey. Usuki? Whiskey. Whis- Uisiki. Ini cocktail kakuteru. 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 Yan. Tapos lemon squares ani lemon sawa. Very good. Lemon sawa. Mm. Tapos melon soda. Meron suda. Meron soda. Merong soda. Mm. Kurima. Aku? Di siya ko, sensei. Kurimu. Kurimu soda. Okay. Kopi. Ay, nani? Ice. Aisu kohi. Yan. Kohi. Mm-mm. Tapos, ano siya? Kopi. Uri. Kape ore. Kopi ori. Mm. Tapos, ramu. Very good. Next is Hana-san. Hi, Sensei. Yan. It's your time to shine. Okay. Atatakai. Mm. Suzushi. Very good. Amai. Okay. Karai. Omoi. Karui. Katsukoi. Kakoi. Kakui. Mm-mm. Kakui. Tsuyoi. 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 Mm-mm. Yuwai. Very good. Sabishi. Okay. Akarui. Okay. Korai. Very good. Sigatakai. Very good. Atamagai. Very good. Next. Hiroi. Okay. Simai. Mm. Wakai. Mm. Nagai. Mm. Mejikai. Okay. Abunay. Good. Shitai. Itay. Itay. Yan. Itay. Mm. Nimoy. Okay. Chushigai. Very good. Chushigai wa Warui. ne. Warui. Yan. Chushigawarui. Okay. Karada ni i. Okay. Ni a. Gin tonic. Jintoniko. Yan.
Ah, tequila. Okay. O uwishi ka? Wokka. Uwishi. Wokka. Wokka. Wo Woisuki. Whiskey. 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 Hmm. Kakokeru. Kakuteru. Kakoteru. Hmm. Kakoteru. Yan. Shi. Re. ah, Re. Ay, Remon. Se. Sa. Remon Sako. Wa. Remon sawa. Remon sa. Remon Sawa. Yan. Sarun. Me. Je. Meron. Sarun. Okay. Meron. Hmm. Da. Soda. Meron soda. Okay. Okay. Ko Korimon. Kurimu. Korimo. Hmm. Honda. Soda. Ay, Pareho lang yan. Dalawang so yan. pala yung ano. Oh, so yan. So. So pala. Next. Okay lang. Nakakalito talaga ang so tsaka n. Oo. Sige. And Next. Aisokohe. Kohi. Kohi. Yan. And then next is kohi. Next. Kafon oshi. Cafe ore. Cafe ore. Yan. Cafe ore. And then ramo. Very good. Good job. Next, Jensen. Jen. Jen. Alam ko nandiyan ka. Ba't ganito? Ay, nawala si Jen. Sige, Justin na lang. Justin. Hi, Sensei. Sige. Start. Atatakai, Hmm. sozoshi, Hmm. amai, karai, omoi, karoi, katsukoe. Kakoy. Ano ni? Ano, Sensei? Kakoy. Ay, kakoy, ano? Ay, ako na lang utros. Repeat, Sensei. Ah, sige. Lahat. Sige. Muikay. Muikay. Atatakai, Hmm. suzushi, amai, karai, omoi, Hmm. karoi, Hmm. kakkoi, Yan. Good. toyoi, yowai, sabishi, Okay. akaroi, korai, Hmm. sigatakai, Hmm. atamagai, Next. hiroi, Hmm. semai, wakai, nagai, mijikai, Mm-mm. abunai, itai, nemoi, Hmm. choshigai, choshigawarui, Hmm. karada ni, Karada ni. karada ni, Karada ni. karada ni. Yan. ikaw talaga. Sige, next. Ay, nako. Ito na naman. Anong ito na naman? Sige na, tuloy mo. Gin toniko. Kintuniko. Gin toniko. Hmm. Tequila. Hmm. Vodka. Okay. Then, whiskey. Mm-mm. Kakuteru.
Remonsawa. Okay. Meron soda. Okay, very good. Horimo soda. Horimo soda. Hmm. Aisu kohi. Kohi. Ka kawai Cafe. kaferu Cafe ore. ay cafe ore ayun remu Ramu. ramu Very good.